aksidento. Well, yan po ay katumbas ng reckless imprudence. Yung tipong kapabayaan, kaya nagkaroon ng kamatayan. Now, may isang testigo sang-ayon doon sa police report na nakita ko na nagsabi na meron daw isang tao, isang babae, na nagsabi na bagamat medyo masama ang itsura ni Paulo Tantoco, hayaan lang daw si Paulo Tantoco dahil yan ay epekto lamang ng cocaine. At ang may testigo daw, mga babayan, na antay natin yung testigo na yan. Kung sino yung testigo na yan. Marami nagsasabi na siguro kung nabigyan ng kaukulang medical attention itong si Paulo Tantoco, naiwasan ang kanyang pagpanaw. So ito po ay criminal negligence. Nandiyan na rin po yung krimen na paggamit ng pinagbabawal na gamot na cocaine. So, kasalanan na naman ni First Lady Liza Marcos. Ganun ba? At siyempre, bagamat hindi pa conclusive doon sa police report na isa sa mga gumamit ay ang First Lady Liza Araneta Marcos, doon sa nakita kong police report, nandun positibo na na-identify siya na kasama ni Paulo Tantoco doon mismo sa kwarto kung saan na gumamit ng pinagbabawal na gamot, isa. At pangalawa, meron ding testigong nagsabi, di umano ha, sang-ayon niya sa police report na isinapubliko ng isang vlogger na meron nagsabi na wag nang tumawag muna ng tulong dahil normal lang yan, pagpahingahin lang daw ang Paulo Tantoco. Alam nyo, importante na masagot ito mga question nito. Dahil nga po, matagal na tayo nagdududa na hindi lang si Marcos Jr. ang bangag, kung hindi pati ang kanyang asawa. What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ang inyong nakikita ngayon dito po sa inyong monitor screen, mga babayan, ay walang iba kundi po si Paulo Tantoco, mga babayan. No, na nai-report po na di umano'y pumanaw daw po sa edad na 44 dahil sa umano'y pagkaka-overdose po sa coke, mga kababayan. Yan po ay ayon sa opisyal ng Los Angeles County Coroner, mga kababayan. At ito nga po, mga kababayan, ay talaga namang ikinokonekta ngayon dito sa ating First Lady Liza Marcos. Kayo po ba, tatanungin ko mga babayan, ano po ba sa tingin ninyo? May connection po ba ito kay First Lady Liza Marcos o wala? Okay, so i-comment nyo lang po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion, alright? At dahil nga po dyan, makikita natin, meron ako ipapakita sa inyong isang video, mga babayan, na kung saan talaga namang halos galit na galit, mga babayan, itong si Attorney Harry Roque. Grabe. Talagang kulang na lang magwala no? Dahil dito po sa kanyang video na to, mga babayan, na inilabas po niya, tila parang inaakusahan niya, na ang may kasalanan nito ay ang First Lady Liza Marcos, mga babayan. Dito po sa video na to ay talaga namang lahat ng kanyang halos galit ata ay inilabas na niya. Dahil isinisisi niya po, mga babayan, parang investigador nga tong si Attorney Harry Roque, ang daming nalalaman. Talagang halos i-connecta niya. Kulang na lang sabihin niya, mga kababayan, ang dahilan ng pagkamatay neto nga si Paulo Tantoco ay si First Lady Liza Marcos. Okay, so medyo mahaba itong video na to, kaya baka hindi na rin ako halos komento dito, mga babayan. So panoorin na lang natin to at i-comment nyo na lang po dyan sa ibaba ang inyong mga komento. Alright, so wag na natin patagalin to, umpisahan na natin, mga kababayan. Let's go. Pero ngayon po, umiwas muna ako sa ating mga kababayan dahil medyo masela ng ating pag-uusapan. Linabas na po ng Los Angeles, Beverly Hills County Coroner's Office ang kanilang finding na ang kinamatay po ni Paulo Tantoco, 44-year-old na anak heredero na isang mayamang pamilya na may-ari ng department store sa Pilipinas, ay dahil sa cocaine overdose.
Now, marami na po sa atin ang nagdududa na yan talaga ang kinamatay niya. Pero ang importante, yung mga katanungan na may kinalaman kay Liza Araneta Marcos. At hindi lang po kay Liza Araneta Marcos, kundi kay Marcos Jr. at yung suspetsya na marami na siya ay isang bangag. Bakit po? Well, una-una, yung konfirmasyon ng kinamatay po ay dahil sa cocaine overdose. Pangalawa, mukhang wala naman pong kaduda-duda na magkakasama itong si Liza Araneta Marcos sa isang kwarto kung saan di umano ay nag-overdose ang Paulo Tantoco. Ano po ang basehan natin dyan? Kasi po may nakita tayong isang police report na nagsasabi na nung nai-report ang pagkamatay ni Paulo Tantoco, dumating ang mga investigador galing nga po sa Beverly Hills Police. At Grabe, no? Nakakuha siya ng report na yon. May nakita siyang report, mga babayan. Sana all. Ito yan eh. No, ito lang ha. Pasensya na naputol natin. No. Tanong ko lang, nakakita ka na pala nung police report, bakit hindi mo pinicturan at inilabas? Kung totoo yung sinasabi mo. Diba mga babayan, nagsabi na rin lang siya, wala pa siyang ebidensya. Kumbaga, walang resibo. No? Sana, noong una pa lang, alam mo na pala na may ganyang police report, no, pinicturan mo, nilabas mo yung resibo. Sinasabi natin eh. Diba? Misa walang resibo eh. Mag-aakusa lang sila, mga babayan. Tapos, pagka nakakuha sila ng pagkakataon, o tiyempo, no, nanatiyempo, mga babayan, no, tsaka sila magdadaldal. No, sinasabi ko sa inyo eh, nakita ko na yan eh. Ay, nako. Marites na marites ang dating. nakakita sila na isang lalagyan na merong isang powdery white substance. At syempre, meron din silang makitang mga dollar bills na merong mga powder substance din na pinagdududahan na narcotics. Now, nakasaad din po doon sa police report na nakita ko na ilang mga tao na roon ay yung may bahay ni Paulo Tantoco at ang Liza Araneta Marcos. Now, hindi po ipagkakaila ni Liza Araneta Marcos na kasama niya si Paulo Tantoco nung siya nagpunta ng Los Angeles nung Marsong yon. Ang okasyon po ay isang film festival, Manila Film Festival na ginanap dyan sa LA. No? At wala rin pong kaduda-duda na ang First Lady, si Liza Araneta Marcos, ay tumira din dun sa Beverly Hills na hotel na yan, no? Kung saan nakita ang wala ng buhay na bangkay ni Paulo Araneta. So, ano pong ibig sabihin nito? Well, ang Liza Araneta Marcos, kumpirmado po na naroon sa isang kwarto kung saan namatay itong Paulo Tantoco. Paano niya nasabi na nasa isang kwarto lang? Diba? Ano niya nasabi na nasa isang kwarto lang sila? May video ba na nasa isang kwarto lang sila? Or picture? Hindi, nagtatanong lang tayo. No, kasi kung sinasabi niya na nasa isang kwarto lang, no, bakit hindi niya ilabas yung ebidensya na nasa isang kwarto lang sila? Ganun lang kasimple yun. Kung may mga sasabihin sana, itong si Atty. Harry Roque, samahan niya ng resibo, mga kababayan. Mahirap kasi yung ganyan. No? Baka mamaya hearsay lang din, o narinig lang din niya na ito pala yung report, aangkinin na niya, aakuin na niya na nakita niya yung report. Ganun lang kasimple yun. Dahil sa cocaine overdose, tanong, sinong kasamang mag-cocaine ni Paulo Tantoco? Now, ang sabi ng mga pulis, may mga lalagyan na mayroong powdery white substance na nagpapakita na grupong gumagamit. Yan ang po ang tanong. Isa ka ba, Liza Araneta Marcos, sa mga gumamit ng cocaine? Now, bakit natin tinatanong ito? Kasi nga po, si Cathy Binag, kung maalala nyo, ay nagbigay testimonya. Nung minsan, siya nagpunta sa bahay ng mga Marcos Jr. dyan sa Forbes Park at inalok siya na mag-cocaine ni Liza Araneta. At nakita na rin ni ni Cathy Binag na ang Marcos Jr. Nagugulo na yung kwento. Ay nagko-cocaine kasama yung kanyang dating living partner na isang kongresista na galing sa isang napakayamang pamilya sa Davao. So ngayon, lumalabas na naman ilang araw bago pupunta ng Amerika ang Marcos Jr. para kausapin si Trump na baka merong investigasyon sa kasong kriminal na dawit si Liza Araneta Marcos.
Now, ang ayon din sa nakita Galing eh, 'di ba? Saktong-sakto, 'di ba? ng police report ay ongoing ang investigasyon dahil may duda ang mga kapulisan sa Beverly Hills na baka merong krimen nangyari. Ano itong krimen ito? Well, yan po ay katumbas ng reckless imprudence. Yung tipong kapabayaan kaya nagkaroon ng kamatayan. Now, may isang testigo. So, anong connection ni First Lady Lisa Marcos dun? Diba? Una sabi niya na magkakasama daw sa isang kwarto. Nasaan yung ebidensya na magkakasama sa isang kwarto? Diba? Tapos ngayon sasabihin niya na posible no nakasama? No? Itong si First Lady Lisa Marcos na gumagamit doon. What if hindi? Diba? Walang resibo. No? Walang resibo. Dapat may resibo pag ganyan. Ayon doon sa police report na nakita ko na nagsabi na nakita daw niya, mga babayan. Ulitin natin ha, ano yung sabi niya? Nakita daw niya. No? Medyo mahirap lang kasi dito eh. Na isang kongresista na napapakita na grupong gumagamit. Yan ang po ang tanong. Isa ka ba, Liza Araneta Marcos, sa mga gumamit ng cocaine? Now, bakit natin tinatanong ito? Kasi nga po, si Cathy Binag, kung maalala nyo, ay nagbigay testimonya. Nung minsan, siya ay nagpunta sa bahay ng mga Marcos Jr. dyan sa Forbes Park at inalok siya na mag-cocaine ni Liza Araneta. At nakita na rin ni Cathy Binag na ang Marcos Jr. ay nagko-cocaine kasama yung kanyang dating live-in partner na isang kongresista na galing sa isang napakayamang pamilya sa Davao. So ngayon, lumalabas na naman ilang araw. Si BBM may dating live-in partner? Talaga? Bagong chismis yan, Harry Roque. Bago pupunta ng Amerika ang Marcos Jr. para kausapin si Trump na baka merong investigasyon sa kasong kriminal na dawit si Liza Araneta Marcos. Baka lang daw ha, mga kababayan ha. Yung mga salita niya rito, hindi sigurado yung iba eh. Na baka. Now, ang ayon din sa nakita kong police report ay ongoing ang investigasyon dahil may duda ang mga kapulisan sa Beverly Hills na baka merong krimen nangyari. Eto mga babayan, no, nakita niya yung police report. Ang tanong kasi doon, bakit hindi mo pinicturean? Bakit hindi ka naglabas ng resibo? Di sana noon pa. No, bakit tinantay niyo pang mag-ilabas yung police report? Maniwala naman ako. Sinasabi dito mga babayan eh. Ang problema kasi, no, parang credit grabber. No? Nakita niya na pala yung police report, bakit hindi niya pa inilabas? Bakit noon pa lang hindi niya pa sinabi? 'Di ba? Ngayon, nilabas na yung report. Bakit hindi mo ipakita yung police report na sinasabi mo? Maniwala ako sa ikaw pa naman ito pa naman si Attorney Harry Roque, pag kami mga ganyan, talagang magla-live ka agad yan. Imposible naman na nakita niya yung police report, mga babayan, hindi niya kaagad ini-live yan. Diba? Marites eh. Diba? Pag ganyan, imposible hindi niya kaagad ila-live yan. Ila-live niya kaagad yan. I-report niya yan. Kalokohan. Well, yan po ay katumbas ng reckless imprudence. Yung tipong kapabayaan kaya nagkaroon ng kamatayan. Now, may isang testigo ayon doon sa police report na nakita ko na nagsabi na meron daw isang isang babae na nagsabi na bagamat medyo masama ang itsura ni Paulo Tantoco, hayaan lang daw si Paulo Tantoco dahil yan ay epekto lamang ng cocaine. At may testigo daw, mga babayan, antay natin yung testigo na yan. Kung sino yung testigo na yan. Marami nagsasabi na siguro kung nabigyan ng kaukulang medical attention itong si Paulo Tantoco, naiwasan ang kanyang pagpanaw. So ito po ay criminal negligence. Nandiyan na rin po yung krimen na paggamit ng pinagbabawal na gamot na cocaine. So, kasalanan na naman ni First Lady Liza Marcos. Ganun ba? Sa tono ng pananalita niya, parang sinasabi niya
no, na ang may kasalanan si First Lady Liza Marcos. Parang ganun yung yung tono ng pananalita niya dito, mga kababayan. Dahil hindi naman po legal ang cocaine use kahit saan sa daigdig nito. Ang alam ko lang, mayroong mga lugar sa Europe na kung gusto mo ng cocaine at heroin, pupunta ka lang doon sa designated area at estado magbibigay. Sa Europe. So meron, mga kababayan, na parte. Sinasabi niya na wala. Pero ngayon, sasabihin niya meron. Meron. O yan. Pero sa Amerika, alam ko, may mga ilang estado lang at saka ilang mga syudad na legal ang marijuana. Pero ang cocaine po, nananatiling pinagbabawal. So bukod pa dun sa criminal negligence, sa pagpigil na pagtawag ng saklolo para kay Paulo Tantoco, noong nakita nila na mukhang masama ang lagay ni Paulo Tantoco matapos kumuha ng cocaine, nandun pa yung issue na sino-sino talaga yung gumagamit ng mga pinagbabawal ng droga. At siyempre, bagamat hindi pa conclusive doon sa police report na isa sa mga gumamit ay ang First Lady Liza Araneta Marcos. Doon sa nakita kong police report, nandun positibo na na-identify siya na kasama ni Paulo Tantoco doon mismo sa kwarto kung saan na gumamit ng pinagbabawal na gamot, isa. At pangalawa, meron ding testigong nagsabi, di umano ha, sang-ayon niya sa police report na isinapubliko ng isang vlogger na meron nagsabi na wag nang tumawag muna ng tulong dahil normal lang yan, pagpahingahin lang daw ang Paulo Tantoco. Alam nyo, importante na masagot ito mga question nito. Dahil nga po, matagal na tayo nagdududa na hindi lang si Marcos Jr. ang bangag, kung hindi pati ang kanyang asawa. Kung paniniwalaan mo nga si Cathy Binag, parang it's a one happy family affair. At hindi ko naman sinasabi na talagang totoo yan. Kasi ako naman, hindi gaya ni Cathy Binag, wala akong nakita. Si Cathy Binag, pagdating kay Liza Araneta Marcos, ang sinabi lang niya, inalok siya na kumuha ng cocaine at kung sinabi niya hindi siya gumagamit, parang nagpanik. At ang tanong, anong ginagawa mo rito kung hindi ka gagamit ng cocaine? No? Yun yung naging testimonya ni Cathy May Binag. ganon. Pero dahil may ganyang aligasyon at ngayon, merong police report na nagsasabing namatay nga si Paulo Tantoco, nasa kaparehong kwarto ang Liza Araneta Marcos, mukhang lumalakas sa suspicion natin na pati ang First Lady ay baka gumagamit ng pinagbabawal na droga. Alam nyo, Saan niya na nanggaling, mga babayan, na baka. May akusasyon siya rito. Na baka gumagamit din. So, hindi siya sigurado. Siya mismo hindi sigurado doon sa mga sinasabi niya. Diba? Puro siya baka eh. Diba? So ano yun? Gawa-gawa lang yung mga kwento? Yung akusasyon, yung connection, puzzle lang? Diba? Parang gusto mo lang i-connecta, gano'n. Kasi siya mismo sinasabi niya na baka gumagamit. So, ibig sabihin, pag gumamit ka ng salitang baka, hindi ka sigurado. Diba? talaga may Panginoon. Bakit? Dahil itong Marcos Jr., walang ginawa ko di sumisip kay Trump. Dati, malakas siya kay Biden. Ginagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. At ang naging resulta, sabi ni Biden, our support to the Philippines is ironclad. Ayan. Pero walang ganyang sinasabi si Trump kasi hanggang ngayon hindi pa nila nakikita. Matapos ang mahigit 150 days in office ni Trump, hindi pa nila nakikita ang kaluluwa ni Trump. No? Well, titingnan natin, in a few days, dahil sa July 22 daw, magkakaroon sila ng pagpulong. Sasama kaya ang Liza Araneta Marcos ngayong siya'y isa sa mga iniimbestigahan ng kapulisan? Lilinawin ko po wala pong immunity from suit ang asawa ng presidente sa dayuhang bayan. Pwede po siya magkaroon ng immunity kapag kasama siya ng esposo niya na presidente o ng official mission. So kung sasama si Liza Araneta Marcos dito sa trip neto, posible siya magkaroon ng immunity. Pero kung totoo yung nasa police report na kasama pa rin sa investigasyon si Liza Araneta Marcos, yung panahon pong nangyari ito, wala pong official mission ang presidente kung saan kasama niya ang First Lady. Kasi ang immunity ng First Lady, kapag kasama niya yung presidente in an official mission. Yung mga panahon po yun, yan ay para sa Manila International Film Festival sa LA, wala naman ang presidente, so wala siyang immunity. Kaya nga po, kinakailangan sumipot siya sa mga investigasyon ng kapulisan ng Beverly Hills.
Ngayon, ang tanong, sumisipot ba siya? Kung alam ko lang is matapos itong insidente ng Marso, bumalik muli ang Lisa Araneta Marcos para di umano ay makipagkita doon sa isang daughter-in-law ni Trump kasi atat-atat nga sila na magkaroon ng audience kay Trump. So, kumpirmado na matapos yung March incident kung saan namatay si Paulo Tantoco, bumalik si Lisa Araneta Marcos at pinagsasabi na pagbalik niya ay dahil na doon sa investigasyon na yon. Well, alam niyo naman yan, alam ang maganda sa Amerika, kahit sino ka kapag nagkaroon ng investigasyon, lalabas at lalabas ang resulta. At ang tanong, bakit hindi pa natin sa malaman, kini sa Araneta Marcos, ano ba ang kanyang naging partisipasyon dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Huwag niyang sabihin na wala siyang responsibilidad na i-inform ang publiko. Bakit? Anong ginagawa niya nung pagkamatay ni Paulo Tantoco na namatay dahil nga sa overdose ng cocaine. Okay, so yan mga babayan, bakit si BP Sara ayaw di i-report yung kanyang yung kanyang confidential funds? Gulo talaga isip na ito ni no? Ni Harry Roque. So ano masasabi niyo diyan mga babayan, no? Grabe, no? Talagang idinadawit, no? Si First Lady Lisa Marcos dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, mga babayan. No, ano masasabi nyo po dyan? I-comment sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang yung Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace. I'm out.